simulan na natin ang ika-48 istorya. At dahil sa mga kaganapan, makikita natin si Eren na natitigilan sa kanyang kinatatayuan. At dahil din sa kanilang nakita, hindi makapaniwala si Count Serad at ang kanyang kasamang babae. Kung saan nasambit ng Count na ang Emperor ay nagtataglay pa rin ng ganoong kalakas na aura. At dahil din dito, may ngiti sa mukha ni Duque Arangis na nasambit na ang matandang leon ay isa pa ring leon. At habang nakamasid ang commander na si Count Granite sa nakayukong si Eren, nasambit nito sa kanyang isipan na ang aura na yon ay hindi nananakot, at si Eren ay sumuko na lamang sa agos ng aura at siya ay nagkaisa na lamang dito. At dagdag pa nito sa kanyang isipan, na iyon ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng kahit sinumang tao. At dahil din sa mga pangyayari, si Ian ay napabuntong hininga na lamang, habang si Ingrid naman ay patuloy pa rin na natitigilan sa kanyang kinatatayuan. At habang naglalakad si Eren sa kanyang harapan, nasambit ni Duque Arangis na si Eren Pendragon ay isang tao na dapat sila ay mag-ingat. At makikita din natin ang labis na panggagalaiti sa mukha ni Count Segunda, kung saan sinusubukan siyang pakalmahin ng isang noble. Kung saan naiinis nitong nasambit na si Eren ay magsaya hanggat maaari. Ito ay dahil pagkatapos ng handaan ngayong gabi, ang buhay nito ay magtatapos. At pagkalipas ng ilang oras, makikita natin ang mga nobles na masayang nagsasayawan sa isa't isa sa harap ng silid. At makikita natin dito si Ingrid na tinatanong kay Eren kung ayos lang ba na siya ay kanyang maging partner sa sayawan. Kung saan napatingin na lang sa kanya si Eren nang may naiinip na mukha. Subalit agad din itong kinuha ang kamay ni Ingrid at sinabi na ito ay kanyang ikinagagalak sa harap ng tatlong mga prinsesa. Kung saan dahil sa kanilang nakikita, ang tatlong prinsesa ay naiyak at ito ay labis nilang ikinainis. At habang sumasayaw si Eren at Ingrid sa harap, napaisip si Ingrid na tulad ng kanyang iniisip, ang katahimikan ay mas mahalaga kaysa sa mga ginto. At makikita din natin sa harap si Irene at Ian na masaya ding sumasayaw. At makikita din natin si Leon na iniimbitahan ng mga babaeng nobles para makipagsayawan. Kung saan dahil dito, nasambit ni Argus na si Leon ay mas sikat kesa sa kanyang inaakala. Nang bigla na lang tinawag ni Lindsay ang kanyang atensyon. Kung saan nahihiyang natanong ni Lindsay si Argus kung siya ba ay pwedeng makipagsayaw sa kanya. At ito ay labis namang ikinagulat ni Argus. At habang tinatakpan ni Lindsay ang kanyang sarili, nasambit nito na dahil sa kanyang kasuutan, ang mga tao ay patuloy na nakatingin sa kanya. Kung saan napatingin na lang sa kanya si Argus nang may naiinip na mukha. At agad nitong hinawakan sa braso si Lindsay. Kung saan siya ay agad din niyang hinatak papunta sa mga sumasayaw sa harap, kung saan ito ay ikinabigla ni Lindsay. At habang hawak-hawak ni Argus si Lindsay, pasigaw nitong tinawag si Eren. Kung saan dahil dito, agad din na naagaw ang pansin ni Eren at napahinto ang kanilang pagsasayaw ni Ingrid. At habang patuloy na hinahatak ni Argus si Lindsay papunta sa kanila, pasigaw nitong nasambit kay Eren na siya ay sasayaw kasama ng kanyang asawa kasunod. Kung saan dahil dito, ito'y ikinabigla ni Eren. Subalit nahihiyang nasambit ni Lindsay na ito'y ayos lang, at hindi nito kailangan na umalis kay Lady Ingrid para makipagsayaw lamang sa kanya. Nang bigla na lang siyang itinulak ni Argus papunta kay Eren. At habang tinuturo ni Argus si Lindsay, nasambit nito sa kanya na siya ay ang asawa ni Eren, kaya gawin niya ito ng mabuti. Kung saan dahil sa sinabi ni Argus, si Eren at Lindsay ay natigilan sa kanilang kinatatayuan. At makikita natin na napangiti si Eren habang nakamasid kay Lindsay. At habang namumula naman ang mukha ni Lindsay, kumuha siya ng lakas ng loob. Kung saan habang iniabot nito ang kanyang kamay kay Eren, natanong nito sa kanya kung maaari ba siyang sumayaw kasama niya ng isang kanta. At agad din namang kinuha ni Eren ang kanyang kamay, at nasambit nito na ito ay kanyang magiging karangalan. At makikita natin ang paghawak ng mga kamay ni Eren at Lindsay. Kung saan pagkalipas ng ilang sandali, makikita din natin ang pagsasayaw nilang dalawa sa harapan. At dahil dito, makikita natin si Argus na nakangiting umiinom habang nakamasid sa kanila. At makikita din natin si Irene na may labis na tuwa sa kanyang mukha habang si Ian naman ay napapangiti. At ganoon din ang naging reaksyon ni Leon at ng kanyang kasamang babae. At bahagya ding napangiti si Ingrid habang nakamasid sa dalawa. At makikita din natin si Count Serad na napapatingin sa kanila.
Ito ay dahil napakagandang tingnan nilang dalawa ni Eren at Lindsay, na para bang sila ay bagay sa isa't isa. At habang patuloy na nagsasayaw si Eren at Lindsay kasama din ang iba pang mga nobles sa harap, may bigla na lang na sumigaw na lalaki at tinawag ang atensyon ng Emperor. Kung saan dahil dito, si Eren at Lindsay ay napahinto sa pagsasayaw at napalingon sa lalaki. At ang lalaking ito ay si Jaime Roxanne na nakatayo sa harapan ng Commander at ng Emperor na nakaupo sa kanyang trono. Kung saan nasambit nito na bilang isang tao na kinikilala na isang opisyal na lord ng isang mahusay na teritoryo. At nakakuha ng titulo bilang count sa kanyang kamahalan, mayroon siyang kailangan isumbong sa kanya bilang tapat na nasasakupan ng imperyo. Kung saan agad din siyang sinagot ng commander na siya ay kanyang binibigyan ng pahintulot para makapagsalita. At nasambit ni Jaime na ang ibang mataas na lord na nagsilbi sa imperyo bilang kanilang espada at shield ay nadala sa mahirap na sitwasyon dahil sa isang tao. At siya ay napasulyap sa kanila ni Eren, kung saan nasambit nito na ito ay dahil sa pamilya ng Pendragon. At dahil sa sinabi ni Jaime, naagaw ang lahat ng atensyon ng mga tao sa loob ng silid papunta sa kanila ni Eren at Lindsay sa harap. At dagdag pa ni Jaime, na dahil sa pagkakasangkot ni Eren sa teritoryo ng Seasock, si Count Brescia at ang pinakamatandang anak ng Lord ng teritoryo ng Alice na si Morgan ay dumanas ng hindi makatarungang kamatayan. At nasambit ni Jaime na ang pagkamatay ni Morgan ay resulta ng Battle Festival, subalit sa kabila ng matitinding kasalanan niyang nagawa. Bilang tagapaglingkod ng Emperor, ang tanging tao lamang na makakapaghusga at mapaparusahan siya sa kanyang mga kasalanan ay ang Emperor lang mismo. At dagdag pa nito na ang insidenteng ito ay isang bagay na nagyayanig sa pundasyon ng mga nobles ng imperyo, at ito ay isang kaso ng hindi makatwirang pang-aabuso ng awtoridad. Kung saan naagaw ang atensyon ng mga nobles. At bigla na lang napalingon si Jaime sa mga nobles, at pasigaw nitong natanong sa kanila kung hindi ba ito tama. Kung saan dahil sa kanyang mga sinabi, nagagalit na nasambit ng mga nobles na siya ay tama. At nasambit ni Jaime na siya at ang pamilya ng Louvre, at pati na ang 6 na mataas na lords ay pabor dito. At hindi lang pati ang gobernador na si Count Segunda, kung saan habang may masama ng ngiti sa mukha ni Jaime, nasambit nito na ito din ay sinusuportahan ng si Dragon King na si Duque Arangis. At dagdag pa ni Jaime na sila ay humihiling ng parusa na maibibigay kay Eren. Kung saan ito ay labis na ikinabigla ni Count Serad kasama ng kanyang kasamahang nobles. At ito din ay labis na ikinabigla ni Ian at ni Irene. At makikita din natin ang pagkabigla ni Lindsay, habang si Eren naman ay napapatitig ng masama kay Jaime. Nang bigla na lang lumuhod si Jaime sa harap ng Emperor, at nasambit nito na ipagkaloob nito sa kanila ang kanyang hatol. At agad din na sumali ang iba pang mga nobles at lumapit ang mga ito sa harap ng Emperor, habang sinasabi sa Emperor na siya ay magbigay na ng kanyang hatol, kung saan ito ay ikinabahala ng commander. At habang si Ian ay nanggagalaiti sa mga pangyayari, nasambit nito sa kanyang isipan na si Count Segunda ay hindi lamang nakakuha ng suporta galing sa pamilya ng Louvre at sa kalahati ng mataas na lords ng imperyo, kundi pati na din sa pamilya ng Arangis. At dagdag pa nito na dahil ang kanyang ama ngayon ay walang awtoridad, walang paraan para siya ay makapagsalita tungkol dito. At kung magtatagumpay silang mabago ang agos ng mga pangyayari dito, maibabaliktad nila ang balanse ng kapangyarihan ng imperyo. At nang napagtanto ni Ian ang kanilang plano, may labis na pagkabahala sa kanyang mukha na naisip na itinataas nila ang isyong ito ngayon. Ito ay dahil para maitulak nila si Goofily sa trono, kung saan napatingin na lang si Ian kay Eren habang patuloy na mayroong panggagalaiti sa kanyang mukha dahil sa mga ginagawa ng mga nobles. At makikita natin si Eren na nagpapalabas ng seryosong mukha habang nakamasid sa nangyayari. At dahil din dito, natanong ni Duque Arangis kung ano kaya ngayon ang gagawin ng Duque na si Eren Pendragon. At makikita natin ang labis din na pagkainis sa mukha ni Leon. At ganoon din ang naging reaksyon ni Argus kung saan siya ay napakagat sa kanyang ngipin. At habang patuloy na nanggugulo ang mga nobles para parusahan si Eren, makikita natin si Duque Lindegor sa likod nito. Kung saan siya ay patuloy lang na nakamasid sa mga kaganapan. At lumipat naman tayo kay Count Segunda, kung saan pasigaw na nasambit nito na ito ay isang kahihiyan sa imperyo. At dagdag pa nito na ang tawagin nito na pagtataksil ay hindi nagkakalayo sa katotohanan.
At pasigaw nitong nasambit sa Emperor na ibigay niya na ang kanyang paghatol sa batang Pendragon. At makikita natin si Eren na bigla na lang napatawa ng malakas, kung saan napatingin sa kanya ang lahat ng mga nobles. At dahil dito, natanong siya ng Count kung ano ang kanyang problema. At agad din naman siyang sinagot ni Eren kung tinatanong niya ba kung ano ang kanyang problema. At may ngiti sa mukha ni Eren na natanong ang Count kung hindi ba ito malinaw, na ang problema ay siya ay ang traidor. At nakangiti din siyang tinanong ng Count kung ano ang kanyang pinagsasabi. Subalit nasambit ni Eren na mayroon siyang katibayan. At habang may labis na tuwa sa mukha ng Count, nasambit nito sa kanyang isipan na alam niya na si Rov Tylan ay hindi darating sa Imperial Palace. Ito ay dahil mayroong mga assassin sa buong daan papunta sa Imperyo. At dagdag pa nito sa kanyang isipan na hinuhukay lang ni Eren ang kanyang libing. Nang bigla na lang mayroong dumating na tumatakbong knight, kung saan agad nitong tinawag ang kanilang commander. At dahil dito, natanong ng commander kung ano ang problema. At agad naman siyang sinagot ng knight na mayroong mga tao na bigla na lang pumasok sa imperyo. Kung saan ito ay labis na ikinabigla ng commander na si Count Granite. At dahil din dito, napalingon sa kanila ang Count at si Eren habang nagpapalabas ng nagtatakang mukha. At pumunta naman tayo sa labas ng Imperial Palace, kung saan mayroon tayong makikitang mga griffins na mayroong daladalang isang karwahe habang hinahabol ng Griffin Corp ng Imperyo sa himpapawid. Kung saan habang patuloy na lumilipad ang mga Griffin, nasambit ng sundalo ng Imperyo na ang mga ito ay nagawang makawala sa kanilang mga Griffin at wala pang may nakakagawa nito. At makikita natin ang pagkabasag ng kisame ng palasyo, kung saan ang Griffin na mayroong sakay ay agad na pumasok. At makikita natin ang pagpasok ng mga Griffins na mayroong daladalang karwahe sa loob ng palasyo, kung saan ang mga nobles ay napatingala dahil sa pangyayari. At makikita natin sa mukha ni Count Segunda at ni Eren ang labis na pagkabigla. At pagkalipas ng ilang sandali, makikita din natin ang paglapag ng karwahe sa loob ng palasyo. Kung saan ito ay daladala ng mga Griffins at pinamumunuan ng isang lalaki na nakasakay sa Griffin. At dahil dito, agad na sumugod ang mga Golden Lion Knights daladala ng kanilang mga espada papunta sa karwahe. Nang bigla na lang mayroong lumabas na kulay berdeng paa, kung saan agad din itong sinugod ng sundalo. At ang sundalo ay agad din na nagpakawala ng isang malakas na pag-atake papunta sa kanya, kung saan makikita natin ang pagtalsik ng mga dugo dahil sa kanyang ginawang pag-atake. At makikita natin si Karta na sinangga ang espada ng knight gamit lamang ng kanyang braso. At dahil sa kanyang nakikita, si Ian ay natigilan. At ito naman ay ikinabigla ng mga nobles, kung saan natanong nila kung ito ba ay isang orc. At habang nakadikit ang espada sa braso ni Karta, may ngiti nitong nasambit sa sundalo na ito ay isang mainit na pagbati. At agad din naman itong hinawakan sa ulo ang sundalo, at nasambit nito na dahil sa kanyang ginawa, ito ay ang tamang tugon. Kung saan agad din itong hinagis ng napakalakas ang sundalo papunta sa malayo. Kung saan dahil sa lakas ng paghagis nito, ang sundalo ay tumilapon papunta sa nakatayong si Duke Lindegor. Subalit walang kahirap-hirap ng Duke na sinalo ang sundalo na tumilapon papunta sa kanya. At dahil naman sa nakikita ni Duke Arangis, habang nanlalaki ang kanyang mga mata, nasambit nito sa kanyang isipan na ang orc na ito ay mas malaki at mas malakas kesa sa normal na mga orc. At makikita natin ang pagsugod din ng iba pang mga sundalo papunta kay Karta, subalit makikita din natin ang agad na pagbaba ng lalaki sa kanyang Griffin. At ang lalaking ito ay si Isla, kung saan agad nitong binunot ang kanyang mga espada sa kanyang baywang. At siya ay nagpakawala ng malakas at mabilis na pag-atake sa mga sundalo. At dahil sa ginawang pag-atake ni Isla, ang mga sundalo ay napaatras pabalik, kung saan nabitawan nila ang kanilang mga sandata. At dahil sa nakita ni Count Granite, may labis na pagkabigla nitong nasambit sa kanyang isipan na ang mga malalakas na Royal Guards, ang pinakamahusay sa pinakamahusay, ay natalo lamang ng ganoon kadali. At dahil din dito, muling nanlaki ang mga mata ni Duke Arangis dahil sa kanyang nakikita. Ito ay dahil habang siya ay nakamasid kay Isla, napansin nito ang kulay ng kanyang balat at ang paggamit nito ng dalawang espada. Kung saan habang kasama ng Duke ang kanyang mga nakakulay asul na mantong mga tauhan, may labis na tuwa nitong nasambit na ito ay isang knight ng Valvas. At makikita natin ang nakakulay asul na nakamantong babae na napatingin kay Isla.
At dahil sa paglabas ng mga ito, habang nanginginig sa kanyang kinatatayuan, nasambit ni Count Segunda na ito ay ang hukbo ng mga Pendragon. At habang tinatakpan ang kanyang bibig, nasambit ni Killian na ito ang dahilan kung bakit niya sinabi na siya ay ang unang lumabas para makapagpaliwanag. At nasambit naman ng lalaking umiinom na kailangan nilang gumalaw kaagad dahil sa masamang kalagayan ng kanilang captain. At makikita natin ang paglabas ni Ron Vincent na mayroong hawak na inumin habang nasa likod naman nito ay ang captain ng hukbo ng Pendragon na si Mark Killian. At dahil nakita ng Count si Vincent, ito ay labis niyang ikinabigla kung saan siya ay napanganga. At habang nakamasid kay Vincent, nasambit ng Count sa kanyang isipan na si Vincent ay bigla na lang nawala ng walang paalam, kaya natanong nito kung bakit siya ay kasama ng mga tauhan ng puting uod. At habang si Killian at Vincent ay nakatayo sa harap, pasigaw na nasambit ni Killian na siya ay nanghihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga tao na nasa handaan dahil sa kawalang galang na kanilang ipinakita. At dagdag pa nito na sila ay ang mga knights ng pamilya ng Pendragon, at ang hukbo ng mga White Dragon ay naririto ngayon para sa isang importanteng misyon na kaugnay sa kapalaran ng buong imperyo. Nang bigla na lang siyang nahinto at nasuka. At makikita natin siyang nakaluhod sa lupa habang tinatakpan ng kanyang kamay ang kanyang bibig. Kung saan nasambit nito na masama ang kanyang pakiramdam dahil sa karwahe. At makikita din natin ang nasa tabi nito na si Isla na naglalaro sa kanyang griffin, at si Vincent naman at Carta na nakatingin sa kanya. At dahil sa mga sinabi ni Killian, natanong ng mga nobles kung ano itong hukbo ng White Dragon at kung ano itong napaka-importanteng misyon. At habang nakaharap si Eren kay Isla at Vincent, nasambit nito na ang pagkuha ng daan sa himpapawid para maiwasan ng mga asasin ay kanyang naiintindihan. At habang hawak-hawak ni Eren ang basag na kristal, masaya at naiinis nitong nasambit na ito ay hindi niya inaasahan kay Vincent na gusto niyang lumantad ng sobra. At agad din naman siyang sinagot ni Vincent na sila ay sinubukan na pigilan ng Griffin Corp ng Imperyo at hindi man lang sila makapagpaliwanag. Kung saan natanong nito kay Eren kung hindi ba napakadelikado kung hindi sila nakarating ngayong gabi. At dagdag pa nito na ginawa nila ang lahat para siya ay kanilang maprotektahan, ang kanilang lord. Kung saan dahil sa mga sinabi ni Vincent, napabuntong hininga na lang si Eren. Nang bigla na lang na mayroong lumapit sa kanila na lalaki at nasambit nito na sila ay mga nakakaaliw na kabataan, kung saan naagaw ang pansin ni Eren at Isla. At makikita natin ang paglapit ni Argus, kung saan masaya nitong natanong kay Leon na nararamdaman niya na sila ay magkakasundo, at agad namang sumang-ayon si Leon. At habang may labis na pagkamangha sa kanyang mukha, nasambit ni Leon na si Isla ay napakastig. At dahil sa biglang pagdating ni Argus, natanong ni Killian kung sino ito. At agad din naman siyang sinagot ni Eren na ito ay si Master Argus, at siya ay isang napakahusay na mandirigma na bagong sali sa kanilang hukbo. At dagdag pa nito habang sinusulyapan si Duque Arangis, na ito ay para sa laban na magaganap sa mga nagnanais na magtayo ng kanilang pugad sa imperyo. Kung saan napatingin din sa kanya si Duque Arangis nang may ngiti sa kanyang mukha. At makikita natin itong nakatayo kasama ng kanyang mga tauhan na mayroong suot na kulay asul na mga manto, at pati na din sa kanilang likuran na mga lalaki. Habang makikita naman natin si Eren at Isla na nakatingin din sa kanila. Pati na din si Killian na masama ang pakiramdam at si Vincent at Carta. At pati na din si Argus at Leon na nasa likuran. Nang bigla na lang may lalaking napasigaw, ito ay si Count Segunda kung saan nasambit nito kung bakit pa ang mga ito nag-uusap. At habang tinuturo nito ang mga griffin at ang karwahe, pasigaw na nasambit nito sa mga nobles na hindi ba nila ito nakikita. Ito ay dahil hindi lang ang mga ito gumagawa ng kahayupan na mga gawain, ang mga ito din ay nanggugulo sa harap ng Emperor. At dagdag pa ni Count Segunda na siguradong ang mga ito ay nagbabalak na magtaksil laban sa Imperyo. Subalit natanong lang siya ni Eren kung bakit siya nagmamadali. At habang katabi si Carta, nasambit ni Eren sa Count na sasabihin niya itong muli, na ang tunay na traidor dito ay siya. At bigla na lang mayroong iniangat si Carta na lalaki gamit ng kanyang daliri habang hawak-hawak nito ang kanyang damit. Kung saan nasambit nito na ito ay ang pruweba, at ang lalaking ito ay agad niyang itinapon papunta kay Eren at sa harap ng Count, kung saan naalala nito ang sinabi ni Killian na isang importanteng misyon na kaugnay sa kapalaran ng Imperyo. At dahil dito, labis na nanlaki ang mga mata ng Count dahil sa kanyang nakikita.
At makikita naman natin si Eren na patuloy na nakamasid sa Count ng mingiti sa kanyang mukha, kung saan nasa paanan nito ay si Rothkylan, ang tanging saksi ng kanilang mga masamang gawain sa Imperyo.